natin ngayon, ang message natin ngayon ay how to be fervent. Ayan, kay Robert Lardon. Ayan, how to be fervent. Ayan, at di ba ibig sabihin ng fervent, yung parang buhay na buhay, yung ganadong-ganado, yung prayer natin, ganon. Parang, ibig sabihin, powerful, may intense, yung parang may intensity yan, intense yung prayer natin. Ayan, at pwede nyo rin i-dictionary yan kung gusto nyo makasigurado. Yan, pero ang verse muna natin dito ay yung Acts 18, 25, tsaka Romans 12:11, James 5:16. Makikita nyo dito yung pare-parehong word na fervent. Sabi nga dyan, this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Tapos sa Romans 12:11, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Tapos James 5:16, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Yan. At ang keyword sa tatlong verse na to ay fervent. Na ibig sabihin nito ay authoritative strength. Yan. Ibig sabihin ng authoritative strength, di ba yung may authority, may kapangyarihan talaga. At yung may authoritative strength yung pagpe-pray niya. Di ba? Talagang, di ba naranasan na natin ito syempre ilang beses. na alam niyo yung parang puspos mag-pray, di ba? Yun pala tawag doon, authoritative strength. Fervent na. At ibig sabihin ng authoritative strength, hindi siya sa flesh, kundi in the spirit. Nagpe-pray ka na in the spirit siya. Kaya, di ba may mga time hinang-hina nga yung katawan mo, pero pag nag-pray ka na in the spirit, nagugulat ka rin sa sarili mo na, ba't naging ganun ka-anointed yung pag-pray ko? Parang ganun ako ka-powerful. Kasi nga, Holy Spirit na yung gumagalaw, di ba? Kaya binibigyan ka ng authoritative strength. Yan, iniisip ng iba dun sa James 5:16 na, di ba yung word ay yung sabi dyan na effective fervent prayer of a righteous man avails much. Parang iniisip ng mga tao, kapag righteous pala yung nagpe-pray, may effect. Ganon. Pero, ang totoo dyan, mas magkakaroon ng pagbabago yung prayer natin kung uunawain natin yung word na fervent. Yan. Kasi, may mga tao nga na nagsasabi na 3 hours a day daw sila nagpe-pray for 1 month. Lahat na daw na uri ng prayer, ginawa nila. May mga confession daw silang ginawa, pero wala naman daw nangyari, ganun. Pero sabi nga, hindi po, imposible na mag-pray ka ng fervent, tas wala kang answer na makukuha. Sabi nga, if there is a problem in our prayer lives, yan. If there is a problem in our prayer lives, it is not God's fault. Hindi kasalanan ng Diyos kung may problema tayo sa pagpe-pray natin. The problem has to be in us, and we need to diagnose it and find a solution. We need to find out what we are doing wrong and correct it. Yan, ang ibig sabihin, kung may problema sa pagpe-pray natin, hindi yun kasalanan ni Lord. Kasi, meron kang kailangan i-check, bakit ano kayang mali na nagawa ko? Kaya, ba't hindi ako nakakakuha ng answer sa prayer ko? Yan, tapos sabi nga, yung mga tao na nagsasabi na, sabi ni Robert Lardon to, yung mga tao doon na nagsasabi na ilang oras sila nagpe-pray, pero walang resulta ay, sagot doon sa prayer nila. Nagsisinungaling daw yung mga tao na yun. Kasi, ang totoo, hindi naman talaga sila ganun kahaba mag-pray. Nagpapa-impress lang daw sila para kaysa magpakatotoo. Yun, kaya may mga tao daw na hindi nakakarating, yung parang prayer nila parang ayan lang. Hindi daw nakakarating anywhere yung prayer. Kasi nga daw, some people yung mga tao na yun are just plain ignorant. Yung parang hindi nila alam yung talagang sinabi ng Bible tungkol sa prayer o sinabi ng Panginoon. Kaya, ginagawa nila yung prayer nila according sa style nila. Pero wala naman talaga yung Diyos doon sa prayer nila. Tapos yung iba naman, hindi naman daw nagsisinungaling o hindi naman din ignorante, kundi talagang nagsisik sila kay Lord, hinahanap talaga nila yung Panginoon. Yun nga lang, hindi nila alam yung kung bakit hindi nasasagot o hindi nila nakukuha yung breakthrough nila. Yan, tapos ngayon, nagtanong na si Robert Lardon kay Lord, sabi niya, bakit Lord, hindi nasasagot yung prayer ng iba? Kasi ang kinalakyan kasi ni Robert Lardon, yung nung bata pa lang siya, yung nakikita niya yung mama niya tsaka lola niya na pag nag-pray talagang kumbaga pag tumatawag sila sa Diyos na, Lord, parang feeling, yung parang kumbaga sabi ng Diyos na, ano kailangan nyo, ganon. Na tuwing nagpe-pray daw sila, talagang nasasagot yung prayer nila. Kaya parang alam nyo, naninibago siya na bakit? Ba't may mga tao na hindi nasasagot prayer nila?
Tapos habang nagpe-pray siya, ang naging sagot ni Lord sa kanya, yung sa James 5:16 nga, di ba, yung the fervent prayer of a righteous man avails much. Tapos yung Matthew 12:25 din, yung, nakalagay ba dyan yung Matthew 12:25? Yung a house divided. Yan yung sabi nga dito, yung sinabi sa verse na yon, na kapag divided yung isang bahay, it cannot stand, hindi siya mag-stand. Kasi parang yung katawan natin, parang ito rin yung sinasabi na kingdom or house. Na di ba tayong mga tao, ano tayo? Yan yung sabi nga dyan, di ba? Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. Di ba kapag divided yung isang bahay, hindi siya makakatayo, ganun, or yung kingdom. Na ang sinasabi dito, yung katawan natin, para rin tayong tao, para tayong kingdom or house na pwedeng divided tayo, kaya hindi nasasagot yung prayer natin. Di ba tayong tao, meron tayong 3 distinct parts. Ano tayo? Body, soul, and spirit. You are a spirit, you have a soul, and you live in a body. Ang totoong ikaw, yung spirit. Yan. Tapos meron kang soul, ayan yung mind, intellect, di ba? Yung emotions, yung will. Tapos yung body mo, ito, yung body na to, na kapag namatay naman, mawawala yung, natitira na lang yung katawan, di na lang gumagalaw, di ba? Yan. Kaya tayong tao, di ba? Body, soul, and spirit tayo. Tapos kapag hindi nagkaisa tong body, soul, and spirit mo, hindi masasagot yung prayer mo, hindi maging effective yung panalangin natin. Kasi sabi nga, the spirit is the real you, and the soul and body are tools for you to use to function in the earth. Yan, yung totoong ikaw, yung spirit, ayan yung totoong pupunta sa langit. Yan, at pero kasama rin yung soul doon, pati yung emotions natin, yan yung mga will, yung intellect natin. Yan, at di ba pag namatay nga yung isang tao, humihiwalay yung yung soul and spirit, di ba? At pinapalitan yung pagka dumating si Jesus, di ba, yung katawan natin na to magiging resurrected body. Di ba mapapalitan? Pero yung soul natin, yung mind, will, and emotions, sasama yan sa spirit natin, magkasama na talaga yung soul and spirit. Maiiwan na lang, di ba, yung body dito pag namatay. Kaya yung soul natin, ididil pa rin natin yan hanggang tayo, di ba, sa langit. Tapos, sabi nga rin sa 1 Peter 1:13, sabi, gird your mind to action, or sa ibang version, so prepare your minds for action and exercise self-control. Ibig sabihin, sa ibang, in other words daw, para mas madali, bring your soul under control so you will be ready for action. Yan, may mga pagkakataon talagang kailangan natin disiplinahin yung soul natin, yung sarili natin. Nang sa ganon, makakilos tayo kung ano yung dapat. Yan, sabi nga, ang proper order talaga ng Panginoon sa ganito, yung body, God's proper order, yan, is for the body. Yung body, dapat sumunod siya sa soul. Yan, mag-submit siya sa soul. Tapos, for the soul to be in submission to the spirit. Nang sa ganon, yung soul mo naman, mag-submit siya sa spirit. At kapag nangyari yon, yung buong ikaw, body, soul, and spirit mo, magsasubmit kay Lord. Diba? Kaya, diba, yan yung, pero mas maintindihan nyo pa yan mamaya. Pero ang malungkot nga dito, madami ngayon mga Christians yung hindi nabubuhay yung spirit controlled, spirit filled, gano'n, na yung parang yung nila, yung pamumuhay nila, kung ano yung gusto ng soul or ng body nila, ayun yung ginagawa. Diba? Na, parang nahihadlangan pa yung gusto ng spirit dahil dun sa, mas nangunguna yung soul nila and body. Kaya yun, pero hindi talaga yun ang kalooban ni Lord. Gusto ni Lord maging spirit-filled tayo. Mas nangunguna dapat yung spirit. Kasi sabi nga, di ba, a weak inner man cannot control an untamed soul. Kapag mahina yung inner man, yung spirit mo, yan, pag mahina yun, nahihirapan din kontrolin yung soul ng tao o yung soul mo. Kasi yung soul, maraming gusto yan ng mga makasalanang bagay, pati yung katawan natin. Pero kapag hindi leader yung spirit, di ba yung spirit, yung nahihilig sa mga bagay tungkol kay Lord, kapag malakas yung spirit natin, nagpe-pray tayo, ganyan, na puro word of God tayo. Pero pag nanghina yung spirit natin, mas umaangat yung soul, tsaka yung, katawan, yung mga fleshly na desires. Kaya parang kagaya ni Samson, ito nga yung problema niya, di ba, na hindi siya makapag-no pag nakakita na siya ng babae, di ba, na magagandang babae, sexing babae. Gala na, nakakalimutan niya na yung tama at mali. Ganon. Tapos, di ba yung parang, yung mga pagdagalit siya, ganon, hindi niya rin parang kung ano lang yung gusto niyang gawin. Kaya si Samson, ganyan yung problema niya. Kaya siya na talo talaga kasi hindi siya spirit controlled eh.
Di ba na mas nangunguna pa rin yung soul and body niya. At yun nga, di ba na kung yung 3 parts natin na yon, di ba yung body, soul, and spirit, pag divided yan, parang yung spirit mo, parang iba yung gusto gawin, yung soul mo, iba yung gusto gawin, yung body, iba gusto gawin. Sabi, you will fall, ganon. At yun yung sinasabi na a house divided against itself will fall. Halimbawa, kung magpe-pray ka, o kaya sinusubukan mo mag-pray, di ba parang, ayun nga, kunwari, halimbawa lang, nag-prayer marathon. Tapos susubukan mo, titignan ko kung kaya kong mag-pray man lang ng 1 oras, ganon. Tapos, sinusubukan mo mag-pray, tapos yung katawan mo, yung spirit mo, sinasabi na, sige, magpe-pray ako kasi may mga pagpe-pray ako ngayon. Pero yung katawan mo, gusto matulog. Diba? Tapos, tapos parang maya-maya, parang gusto mo na kumain. Meaning, ang tawag doon, divided ka. Divided yung, ikaw, kasi iba-iba yung gusto gawin ng body, soul, and spirit mo. At ang tawag doon, hindi ka fervent. Hindi siya hindi siya maningas, hindi siya intense na prayer yung magagawa mo. Kasi, may iba-ibang mga gustong gawin, di ba? Yung ganun. Kaya, mapapansin mo, pag nagpe-pray tayo, sa lahat ng mga prayer natin, mga prayer meeting, OPM, di ba? Parang, pag nagpe-pray na, yung pagkaluluhod na, kung kailan paluluhod, doon ka na naiihi, doon ka na gusto uminom, doon ka na, parang gusto mo buklatin yung ganito, o kaya parang titignan mo kung may nag-text, may nag-chat, o kung ganito. Parang kung kailan luluhod ka na, naisip mo, parang gusto ko magluto, ganun. Parang kung kailan, alis na kaya ako. Kung kailan magpe-pray ka na, nag-decide ka na, attend ka akong prayer marathon, o kaya attend ka akong OPM, doon pa may ganito, doon pa may ganyan, di ba? Parang doon mo mararamdaman, gusto mo manood ng ganito, gusto mo ganyan-ganyan, pumunta sa ganon, gawin yung ganyan. Ang tawag doon, divided ka. Kaya yung prayer mo, yung hindi rin fervent, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng prayer na focus. Hindi ka magkakaroon ng answer sa prayer mo kasi wala Parang parang alam niyo yung prayer na walang ka-espiritu. Ayun, kaya yun yung sinasabi dito. Kaya sabi nga, to be fervent, ganito yung fervent. To be fervent means to have your spirit, your soul, and your body go together as one into that arena of prayer and worship. Kapag sinasabing fervent ka, meaning, nandun ka in the spirit, yung focus mo nandito. Pwede kasi halimbawa, nakatingin kayo sa akin ngayon, pero, ang totoo, iniisip nyo na yung bukas, di ba? O iniisip mo na yung ganito, may mga iniisip kayo. Minsan naman, nakatingin ka nga sa nagsasalita, pero, hindi mo naintindihan yung sinasabi niya. Kasi may iniisip kang iba, ganon. May mga, paano yung outreach, paano yung ganito, yung sa Sunday, ganyan, ganon. Parang ngayon, kaya yun nga, ang sabihin nito, divided, di ba? Kaya, kunwari pag nagpe-pray ka na, yan, Lord, ganyan, biglang lumipad yung isip mo, divided ka noon. Kaya, hindi ka magkakaroon ng fervent na prayer, kung ganon. Yan, pero yan talaga, yung body, soul, and spirit mo, together as one. Na kapag nag-worship ka talaga, nandun yung buong attention mo, nandun ka talaga. Yung parang pag sinabing, nandito ka ngayon sa OPM, nandito ka talaga. Kasi may iba, nandito yung physical, pero yung soul and spirit, lumipad na. Di ba? Parang halimbawa, pwede rin na nagpe-pray ka, tapos lumipad na yung soul mo. Lumipad na pala, naginip na. Kung saan nakarating na sa Australia. Meron na nakarating sa ganito, sa Baguio. Ganon. Kaya, pwedeng sasabihin natin na physically nandito tayo, pero yung tinatawag na absent-minded, di ba yung isip, nandun na sa higaan, di ba? Kaya parang yun yung mahirap kaya tuloy pag nag-pray, hindi nakakaroon ng resulta. Yan, kaya sabi nga, there is a level of intensity that can only be reached when your 3 parts are united and functioning as one. Talagang meron tayong mararating na level sa panalangin natin kung talagang nagkakaisa yung body, soul, and spirit natin pag nag-pray. Ito kasi yung, di ba, ito nga yung nabasa ko na naisip kong i-share ngayon. Talagang ngayong araw na to, parang feeling ko di ako makaka-attend ng OPM. So, sobrang grabe talaga. Mula linggo pa lang, tapos tuloy-tuloy na yung mga gawain. Wala Monday, ganyan, walang pahinga sa mga gawain. Tapos, yung parang feeling ko, Lord, parang feeling ko nang hihina ako sa katawan. Dahil nga parang pagod. Pero, naisip ko, naku po, hindi pwede to kasi ganito yung topic ko. Kaya yan, nagpe-paid confession uli ako. Tapos parang doon, syempre, doon ka talaga lalakas kapag nagpe-pray ka. Tapos binabalance ko rin syempre yung body na naghihiga muna ako para kayanin ko, ganun. Kaya parang i-balance mo dahil body, soul, and spirit ka. Na kailangan nagpapahinga rin yung katawan mo. Tapos
nagpapalakas ka in the spirit sa word of God tsaka sa prayer. Yan, tapos yung soul mo, hindi mo kaya ang parang mapuno ka ng mga lungkot na mga nakikita mo o kaya mga chika, mga ganyan-ganyan. Kailangan i-preserve mo rin yung soul mo na hindi ka ma-pollute gano'n ng mga iba't iba kung ano-anong bagay. Kaya yun nga na dito sa sinasabi dito, 'di ba, na dapat talaga nandun tayo kapag nagpe-pray tayo. Yes, syempre naisip ko rin pag OPM pa, 'di ba? Syempre ang dami nating mga pinagdaanan buong araw. Yan, pero yun nga na ang pinaka-effective, kaya pala nagiging effective talaga yung prayer kasi nandun ka, yung body, soul, and spirit, buong ikaw, yung 3 parts mo, united, functioning as one. Kaya parang kung ipaparaphrase natin yung James 5:16, ayan nga, balik. Yung could be paraphrased as the intense prayer of a righteous man is very effective. Ibig sabihin intense. Naranasan nyo na to, lahat naman, parang marami na ako narinig sa inyo dito na, alam nyo yung pag nag-pray, parang nagwawala. Si Juliet, di ba? Nung nag-prayer circle kami, di ba? Parang gusto mo sabihin, Juliet, pakinggan naman natin si Ella. Kasi talagang sobrang puspos ni Juliet na hindi na marinig si Ella. Si Ella na kasi yung nagli-lead, di ba, sa prayer circle. Pero grabe talagang puspos ni Juliet. Na hindi na namin marinig si Ella sa pinagpe-pray niya. Kaya yun nga, parang ganon, yung mga ganong, alam niyo yun talagang grabe yung powerful nung, kasi pag fervent tayo nag-pray, alam mo yun, hindi ka talaga antokin. Kasi, imposible kang antokin dahil nakakagising yung panalangin na ginagawa. Di ba? Nakakagulat yung pag nagre-rebuke pa, talagang gising ka eh. Talagang lalayas yung demonyo, yung spirito ng antok pagka fervent yung nagli-lead ng prayer. Kaya yun nga, di ba, yung sinasabi dito na intense prayer of a righteous man. Kaya, kapag ganun tayo, intense tayo manalangin, yun pala yung pinaka-effective talaga. Di ba? Kaya pag nagpe-faith confession nga rin tayo, di ba, hindi natin sinasabi, get out in Jesus' name. Kundi, get out! Di ba? Ganon yung kasi intense. Kailangan may intensity. Yan. Tapos sabi nga, marami ang nagpe-pray ng divided. Parang syempre, nung binabasa ko to, naalala ko rin syempre yung sarili ko. Na maraming times din, hindi ko mabilang sa dami. Yung OPM na, yung spirit ko talaga gusto mag-pray, pero gumaganon na yung Ayan, pero, nga, dapat talaga, pag alam mo magpe-pray ka, huwag kang, yung nagpagod ka pa, alam mo naman, kasi minsan may mga ganong pagkakataon dahil sa busy, ganon. Pero, na-realize ko nga, oo nga, kung alam mo na nakatakda ka mag-pray ngayong araw na to, o sa oras na yun, kailangan sinure mo na rin na nakapagpahinga ka para pag nandun ka na sa prayer time, talagang maibibigay mo yung prayer na dapat, di ba? Kaya maraming times na mga ganun, minsan may prayer marathon din na dito ako, pero talagang hilong-hilo rin ako sa naantok ako, ganun. Tsaka dahil napagod ka, dahil mong pang ginawa bago pumuntang church, ganun. Kaya, pero yun nga, nahalaga para talaga na kahit yung mga prayer times natin pinaghahandaan. Kasi, halimbawa naman kapag preacher kasi, kailangan, yung parang kapag magpipreach kami, kailangan wala na kami naging kachika, ganun. Kasi parang hindi ka masyadong maraming naiisip, ang nakapokus ka lang sa Word of God, parang wala ka na masyadong mga ginawang kung ano-ano, kailangan nag-focus ka na lang sa prayer tsaka pag-aaral, ganun. Kasi pag kami mga ibang distraction, magugulo yung yung preparation, ganun. Kaya parang ganun naisip ko, ganun din pala kahalaga yung pag magpe-pray tayo na ay mag-OPM, talagang matutulog akong hapon. Dapat tinakdaan nyo na kailangan medyo makaano ako para hindi ako sobrang hilo pag mamaya ganyan. Kaya yun nga, tas yun nga na marami nga daw nagpe-pray ng divided. Yung magpe-pray ka pero gusto na ng katawan kumain. Yung kunwari, magpe-pray ka na biglang gutom ka na kagad, bababa ako, ganyan. Kaya ang dami mo gustong gawin. Pati yung paglipad ng isip, yan, ibig sabihin nga, hindi tayo fervent pag lumilipad-lipad isip natin. Kaya pag gano'n, ibig sabihin, solusyonan natin, ako naisip ko, una kong aanohin din yung parang katawan ko na dapat nakatulog na tong maayos para umayos din yung pagpe-pray ko. Kailangan naging rin, parang inayos ko rin yung sarili ko. Ganon, parang yung katawan, parang ni-ready mo talaga para mag-pray ng makatagal ka sa prayer. Tapos yun din, yung mga, yan, pagka, ang dami mo rin mga gustong gawin, parang pumapasok yung mga listahan ng gagawin mo, ganyan. Ibig sabihin, divided ka at not fervent. Kaya ang dapat daw gawin, pasunurin natin uli yung soul and body natin sa leadership ng spirit. Kasi di ba ang leader sa tatlo na yon, spirit. Kaya dapat pasunurin natin uli yung
body at soul para maging fervent yung prayer natin at mag-avail, di ba? Magkaroon ng effect. Tapos minsan, di ba, ayun nga na ilang beses yan na kapag magpe-pray tayo, yan, may isip mo, ay, kailangan ko pala, ano yun yung gripo, ay, mag-iigib pala ako, magaganyan pala ako, ay, i-upload ko pala yung ganito, ganyan. Kaya, kaya ang pwede mo daw gawin pag ganito, yung ginawa ni Robert Slardon, yung nilista na niya, lahat ng mga, pag nag-pray siya, alam niya na ipapaalala sa kanya yung mga gagawin niya. Kaya ginawa niya, nilista niya na, tapos kinausap niya na yung isip niya, sabi niya, ikaw isip, susunod ka sa akin. Di ba na hindi ka muna gagawa ng mga kung ano na magpe-pray ka. Kaya ngayong gabi sabihin niyo sa sarili niyo, magpe-pray ka. Sarili mo, sabi mo, magpe-pray ka ngayong gabi. Yan, kaya parang pagka umaano yung isip nyo, nag-iisip ng ng tuna, ng sandwich, ng ganito, yan, sabi mo, ikaw isip, sumunod ka sa akin, di ba? Magpe-pray ka ngayon. At yun nga, pag sabi ni Robert Sardon, habang inakausap niya yung isip niya, sabi niya, pag nagkulit ka pang isip ka, dadagdagan ko pa yung pagpe-pray ko in tongues ng 15 minutes. Di ba? Yan, kaya, mas lalo niyang talagang, mas lalo siya nagpe-pray kung inaano siya ng kaaway, di ba? Tapos yun nga, di ba? Sabi niya kasi, model niya ng prayer yung lola at mama niya. Na kapag napuspos na sila ng Holy Spirit, bababa na talaga agad yung power of God dun sa kwarto. Kaya yun yung naging niya na, parang alam niya na napaka-powerful talaga ng prayer. At marami nga daw tao hindi na-experience yung ganong ka-powerful na prayer. O hindi man lang nakarating dun sa ganong sitwasyon. Di ba? Tayo, yung normal na tayo, nagpe-pray lang tayo ng totoong intense kapag matindi na rin problema natin. Pag matindi yung pangailangan mo sa pera, Lord, talagang na, doon ka na nagiging intense, seryoso ka na mag-pray, ganun. Pero, di ba, ang gusto talaga ni Lord, hindi lang yung paminsan-minsan na ganun tayo ka-intense mag-pray, kundi gusto ni Lord, normal talaga sa atin yung yung ganun na intense talaga tayo manalangin, hindi yung pag may problema lang tayo o may matinding pangailangan sa pera. Yan, sabi nga, it takes a choice. Yan. Choice daw to. Ano ba yung nilagay ko dyan? Pabalik nga yung picture na yun. Ayun pala. Yan, kasi minsan na ba nagpe-pray ka, dun po naiisip yung kumakain ka, di ba? Naiisip mo humiga, may tapusin ka, ganyan. Yan, tapos sunod, yung it takes a choice. Sabi nga, you will never feel like praying fervently. Hindi nyo talaga mafe-feel na parang gustong-gusto ko mag-pray ng intense ngayon. Hindi mo yung mafe-feel. Talagang choice mo yan na magpe-pray ako. Talagang kakausapin mo yung sarili mo, magpe-pray ako. Lalo na ngayon, OPM, di ba? Parang ang sasabihin sa'yo, matulog ka na. Ipagpabukas mo na yan. Ganyan, di ba? May bukas pa naman. Ganyan. Pero, di ba, alam natin, kaya tayo nag-OPM kasi nga, powerful yung mga oras na to. Na talagang ang daming nating natatalong gawa ng kaaway na nangyayari yung kalooban ng Diyos. Di ba? Kapag nagpe-pray tayo ng mga gantong oras na ang dami nating na-accomplish sa ganitong time. Kaya nga tayo nagpupuyat, iba yung oras na to sa mga ibang oras. Dahil nga, di ba, kapag gabi, doon gumagalaw lalo yung kaaway. Pero nakakontra natin lahat yon kapag nagpe-pray tayo ng gising, hindi nang nananaginip na. Yun. Kaya sabi nga dyan, it's a choice you have to make and keep making. Na, kunwari sa prayer marathon, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman feel lagi magpunta o mag-pray. Pero choice ko yon na hindi, tuwing prayer marathon, pupunta ako. Kasi kailangan ko mag-pray. Ang dami ko i-intercede. Parang choice ko yon na hindi ako nakasabay sa feelings ko na kung feel ko ba na gusto ko mag-pray ngayon. At hindi mo talaga mafe-feel na gusto mo talagang mag-pray, kundi it's a choice you have to make. And sabi nga, begin making that choice and God will meet you there. Pagka inisip mo na, pupunta ako, makikipag-meet ako kay Lord, talagang makikipagtagpo siya sa'yo. At sabi nga, use your willpower to grab your soul and body and make them join your spirit in prayer. May kapangyarihan tayong kontrolin sarili natin. Kasi meron tayong desire, di ba? Meron tayong will. Kaya pag sinabi mo, hindi, pupunta ka ngayon, pupunta ka sa church, magpe-pray ka. Wala nang magagawa yung kumukontra sa'yo na soul mo or body. Kundi, madadala yan, papuntang church. Kasi kung strong yung spirit mo na hindi, magpe-pray tayo ngayon. Di ba? Yan, tapos sabi nga rin sa Acts 18:25, may verse dito na, yung sabi nga, tingnan nyo, this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord. Yan. Kaya, yung sinasabi dyan na lalaki, meron dyang minister na
nagpipreach siya, yung minister na yan. Pero sabi nga, fervent in spirit siya, ibig sabihin, nagpipray siya ng ano, ba't nakakaganto nga dito, no? yun nga, yung, tawag dyan, yung, ibig sabihin, pag nagpipreach siya, may disiplina siya sa sarili niya na, kapag magpipreach siya, dala niya talaga buong sarili niya, body, soul, and spirit. Ayan na, nakaka-relate kasi talaga ako dito, kasi minsan, may mga turo ako na, ano, yung pag magtuturo ako, okay ba kayo dyan? Iano natin sa, yung alam niyo, nandito naman ako. Pero ang totoo, antok na ako. Yung, ano, parang, inaano ko na lang na, ano, yung parang, yung may mga ganun ng pagkakataon. Ibig sabihin, hindi ako buo na habang pag ganun nga ako. Kaya sabi nga dito, yung preacher na to na fervent in spirit, nung nag-share siya, talagang body, soul, and spirit na buo siya, nag-share. Kaya parang sabi nga ni Robert Lardon, ganun daw siya. Hindi ko alam kung sino yung mga nakasama namin sa inyo nung umattend tayo sa yung dun sa may Alabang ba yun? Nandun kayo. Di ba na ano niya siya pag-preach, yung parang nanggugulat din, tsaka lakas ng boses, ganun. Talagang kaya sabi niya, pag nag-preach daw siya, talagang busog na busog daw yung mga tao. Kasi pag nag-preach siya, nandun siya body, soul, and spirit. Hindi yung parang, kasi minsan pagka antok ka na yung, nasa na ba ako? Alam niyo na yung ganto, ano nga yun? Di ba? Parang, pag gano'n, parang alam mo yun, parang ang dala niya lang sarili niya, body na lang. Yun, pero yung parang hindi na niya maintindihan kung nasan siya ngayon, gano'n. Kaya pero yun nga, na talagang kapag nandun body, soul, and spirit yung sasalita, na ano mo talaga, na nakukuha mo ng buo, parang yun yung sinasabi niya. Hindi niya daw iniisip na kapag habang nagpipreach siya na gusto ko na umuwi, gusto ko na gawin yung ganito. Kunwari ngayon, check niyo sa sarili niyo. Habang nakikinig kayo ngayon, ay, 11 na, dapat tulog na ako ngayon eh. Ganyan, para o kaya, dapat ganyan. Parang mga, kapag hindi ka, unari ngayon, habang nakikinig ka, palipad-lipad isip mo, kailangan, lumaban ka. Dahil, ibig sabihin, nagiging divided ka. Kailangan maging buo ka tayo kapag nag-pray tayo mamaya. Hindi yung sinasabi ng katawan mo na, ay, sana makatulog na ako, ganun. Ayan, kaya, kapag divided tayo, kapag nagmi-minister, half-half, yung nakukuha ng tao sa atin. For example, yung song leader na antok, ready na ba kayo magpuri kay Lord? Buti ready na kayo. Ako hindi pa. Ganun. Yung parang yung, pag na rin, nag-song lead yung, song leader, di ba? Parang, imbis na sana talaga, mapuspos tayo ng todo-todo. Yung parang, ba't ganun? Hindi kami makaano. Yung parang yung worship namin, hindi makarating dun sa dapat puntahan. Kasi ibig sabihin, hindi buo yung song lead natin. Or halimbawa, yung mga musician, pamali-mali ng pindot, saan na ba tayo? Ano bang sunod? Ganyan. Kapag ganon, hindi rin makakinabang yung buong kunwari, buong tayo as a church. Kung yung musician, lutang, yung song lead, antok, di ba? Tapos yung teacher ng Sunday school natin, pagod. Di ba? Parang, ibig sabihin, hindi tayo lahat makinabang hindi makapag-minister ng maayos yung minister. Kasi nga, hindi siya buong body, soul, and spirit. Pero, di ba kapag body, soul, and spirit talaga yung tao, na nandyan, di ba, yung musician natin, todo talaga, yung song lead natin, anointed, lahat tayo nakikinabang, nabibigay lahat yung best. Di ba? Kaya, dapat ready natin yung sarili natin, sa pamamagitan din syempre ng prayer, di ba? Doon tayo nagiging malakas talaga, nagiging puspos, kapag nagpe-pray tayo. Kaya nga, nahalata talaga tayo kapag lutang tayo, nagaganap, di ba? Kasi alam mo kapag iba talaga yung, pag nakapag-pray tayo ng maayos, napuspos tayo ng Holy Spirit, iba yung kapangyarihang nadadala nun. Nagiging best yung paglilingkod natin. At, syempre, yun nga rin, pag-alaga rin syempre ng katawan natin dahil nga, hindi naman tayo soul and spirit lang na, yung parang pwede na tayo hindi umuwi. Church na lang kami, magkakanta lang kami, buong buhay na kami, kakanta lang kami kay Lord. Sa church lang kami, magtuturo, maglilingkod. Pero, sana kung wala tayong katawan na napapagod. Kaso kaya tayo umuuwi, natulog tayo kumakain, kasi nga, may katawan tayo, di ba? Pero ang tama pa rin gawin, hindi ka sobra at kulang sa tulog. Baka naman sobra-sobra na tulog mo, sobra-sobra kain, di ba? O kaya naman kulang-kulang na talaga yung kain mo, kulang-kulang na tulog, hindi tama. Kailangan tamang kain at tulog din talaga. Kasi parang maapektuhan din dyan yung prayer natin, di ba? Gustong-gusto mo naman talaga mag-pray, pero hindi ka kasi natutulog. Kaya tuloy, hindi ka makapag-rebuke. In Jesus' name, ano ba yung nirebuke po? Minsan pag nagpe-pay confession, yung isang sentence pala, napagsama mo yung kabila. Ganun, kaya hindi mo naintindihan kung ano yung nirebuke mo. Diba? Parang, kaya yun nga, na
mahalaga talaga, lalo na pag faith confession din, nandun yung attention mo. Kasi baka ang nire-rebuke mo pala yung blessing, gano'n. O kaya, kiniklaim mo naman yung sabi ni Satan, ganyan. Kaya, kapag di tayo focus, di ba? Ano daw? Minsan may mga gano'n ko, Jesus, may mali, erase. Dahil mali yung nabanggit ko na parang, yun, parang Jesus na yung gano'n. Kaya yun nga, kaya kailangan, yun doon yung attention. At, minsan, kapag na-anoint sa prayer, di ba, yun pa rin talaga, biglang nagiging strong yung soul and body. Di ba, parang may ganun kakaiba na pagod na pagod kang pumunta ng prayer meeting, tapos biglang pag-uwi mo, ang lakas-lakas mo, parang okay na yung energy mo para bukas, kahit di ka matulog. Parang ganun yung feeling. Kasi may mga ganung kalakasan na binibigay yung prayer. Na pag na-anoint ka talaga ng todo, ba't ganun? Parang ayaw mo pa matulog after OPM, di ba? Kasi bakit kung kailan, na nagpe-pray tayo antok na antok, natapos na OPM, gising na gising. Ano yun? Di ba? Ayun nga. Kaya, pero hindi tama yun, di ba? Dapat, gising na gising ka kahit after ng OPM kasi nga, napuspos ka. Tapos sabi rin sa Romans 12:11, sabi dito, not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Di ba? Ang ibig sabihin lang niyan, dapat daw tayo mamuhay fervently. God wants us to pray fervently, preach fervently, live fervently. Di ba? Na talagang sa lahat ng mga gagawin natin, nandun yung gana natin. Parang yung word din na enthusiasm, parang ganyan din yan, yung parang fervently. Na talagang may intensity, may power, yan. When you say something, you should believe it and stand on it. Yan, spirit, soul, and body. Di ba na talagang, pagka meron tayong sasabihin, o paniniwalaan, talagang tumayo ka doon, lalo kung salita yun ng Diyos. Sabi, if you will live like that, you will not be so easily deceived or scared. There is strength when you are all together. Kaya kapag body, soul, and spirit united talaga, yan, nagiging malakas tayo. At sabi nga, you can be fervent when you know you are standing on the truth. Okay, next. Yan. Ay, wala pala dyan. Ayan, kapag nakatayo tayo sa katotohanan, alam ko nilagay ko yun. Yan, na yung truth ng salita ng Diyos. Kaya, hindi ka lalim pala yung kasagot. Ayan, na parang halimbawa, parang ayun yung rock ng solid rock, di ba? Na nakatayo tayo sa salita ng Diyos. Magiging matatag tayo. Kasi may mga ibang tao, dahil nga hindi united yung body, soul, and spirit nila, may mga iba-iba sila, may body way, head way, or spirit way. Parang ano bang susundin ko yung sabi ng katawan ko na manood nito? O sabi ng spirit ko na, wag, magbasa na lang akong Bible. O sabi ng utak ko na, mag-reply ako dun sa ganyan. Parang, nahihirapan yung mga, yung mga hindi in the spirit. O lalo na yung mga unbeliever. Kasi, ang gulo nila. Kaya may mga kilala kayong mga tao na gano'n na, iba-iba yung mood niya ngayong araw na to, iba-iba yung mga gusto niya. Umiiyak siya, mamaya nagpapatawa, tapos biglang ganito. Kasi, ang gulo minsan hindi niya alam kung susundin niya yung body, head, or yung spirit niya. Kaya yung pabago-bago sila. Pero tayong mga nakakaalam ng Word of God, hindi tayo kailangan mabaliw. Di ba? Na, hindi ko na alam ko. Yung parang kung pipiliin mong emosyon, ganun. Kundi, alam mo yung sabi ng Word of God, di ba? Kaya yun yung pagtatayuan mo. Kaya hindi ka maloloka nga, di ba? Sabi nga sa Luke 10:27, di ba? Sabi nga dito yung, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, all your mind. Di ba? Kaya, sinasabi dyan yung word na all. Kaya ina-expect ni Lord sa atin na to love Him with all our being, holding nothing back. Diba na, inaasahan din ni Lord sa atin na mahalin natin siya ng buo. Diba yung body, soul, and spirit, buo tayo sa pagmamahal sa Kanya. He expects us to approach Him in prayer the same way. Na kapag nag-pray tayo, gusto ni Lord na andyan ka talaga, yung karap ka talaga niya. Diba? With heart and soul, and strength and mind united. Minsan, di ba, nakakakanta rin tayo ng gano'n. Yung kumakanta ka lang sa body or sa mo, or parang sa soul din, yung parang tutuwa ka lang sa music, pero ang totoo, wala naman, hindi mo minimin yung lyrics, gano'n. Yung parang hindi mo naman feel, kasi nga, hindi ka buo habang kumakanta ka. Pero kapag kumanta tayo, nag-worship tayo kay Lord or nagpe-pray, gusto niya, nabuo tayo, meron talaga tayo emotion doon, may heart and soul tayo. At minsan naman, kumakanta ka pero nakahiga ka na, walang strength. Di ba? Wala dun yung all strength. Nakahiga ka, parang magpe-pray ka, nakahiga na. Kasi walang strength Pero sabi pa rin dyan, with all your strength. Di ba? Kung kaya mo pang bumangon ka pa. Di ba? With all your mind, nandun yung isip mo, hindi yung, kumakanta ka lang, pero hindi mo naman naintindihan yung lyrics or hindi mo na naintindihan yung sinasabi mo. Sabi, your spirit knows that your mind and body
have to be in agreement with it to have effectual prayer. Alam din ng spirit mo yan na para maging effective talaga yung prayer mo, dapat nagkakaisa kayo ng mind mo and body. Ang gagawin ng spirit mo, susubukan niyang hilahin yung soul tsaka body na mag-pray ka, parang kung mas matimbang yung spirit mo, sasabihan niya sa katawan mo. Tsaka sa soul, mag-pray ka, kaya mo yan. Pero ang problema, kapag mas malakas yung flesh, yung parang yung katawan, hinihila niya yung spirit, ganun. Parang, ang mangyayari, mapapagod yung spirit lumaban. Kaya, hindi magiging effective yung prayer. Matulog ka na, sabi ng katawan. Sabi ng spirit, hindi, lumaban ka pa, mag-pray ka. Pero ang bigat talaga ng flesh, ang mas lalong nangunguna. Mag-pray ka. Tudugnan. Kaya sabihin, mas nanguna yung flesh. Kaya, ganon. Kaya, parang maano mo dito yung ganong laban. Kailangan, paano lalakas yung spirit natin kung mas malakas sa prayer tsaka word of God. Kaya yan ang dahilan bakit marami daw mga taong feeling nila, sayang lang yung oras kapag nag-pray sila. Kunwari, ba't pa ako attend ng prayer marathon, matutulog lang naman ako doon. O kaya OPM, ba't pa ako attend doon, pagod naman ako, baka di lang ako makapag-pray. Or parang feeling nila, nag-aaksaya lang sila ng oras, baka hindi rin masagot prayer ko kung antok-antok rin ako, ganun. Pero, ayun nga, kaya nagiging feeling nila sayang kasi habang nagpe-pray sila, hindi sila mapakali na gusto nila gawin na yung gagawin. Dahil nga, divided, hindi fervent. Alam niyo yung salitang going through the motions. Ang ibig sabihin pala niyan, yan yung parang wala sa loob, pampalipas lang, pakitang tao lang, ginagawa lang kasi obligasyon. Di ba ang tawag sa ganyan religion? Yung, kailangan at least nandun lang ako kahit di na ako makapag-pray maayos. At least, may attendance, ganun. O kaya, at least nagawa ko yung tungkulin ko bilang Kristiyano, bilang mabuting Kristiyano. Ganun. Parang going through the motions na ginagawa mo na lang at least para pakitang tao. Ganun. Pero, hindi naman talaga sila nagpe-pray kasi atat na silang gawin yung mga iba't ibang bagay na gusto nilang gawin. Yung parang at least may attendance sa OPM, at least sabihin nila, leader ako, at least nandito ako. Ganun. Parang hindi ganun, kundi ang prayer nila ay parang formula na imbis na productive part of their lives na importante talaga yung prayer, parang formula na lang. Pero sabi nga dito, if you're praying because it is the thing to do, it stinks. Ayan o. Kung nagpe-pray tayo kasi kailangan lang gawin, it stinks. Yung parang, di ba, yung parang hindi gusto ni Lord, parang kumbaga sa aroma. Di ba ang gusto ni Lord na aroma yung mula sa puso natin? Pero hindi na siya nababanguhan sa ganong prayer, yung parang napilitan ka lang. God does not want your formula. Ang gusto ni Lord, ikaw, di ba? He wants you. Ang gusto ko talaga ikaw, yung makausap kita, yung parang gano'n yung sinasabi ni Lord sa atin na gusto niya talaga yung puso natin, nandyan, kapag kausap. Ikaw ba, may gusto kang kausap gano'n, pero yung isip niya nasa iba, yung mata nasa iba. Kausap mo siya, pero parang wala siya, di ba? Parang gano'n din kay Lord. Gusto niya, kapag kausap niya tayo, nandun talaga yung attention natin. Yung halimbawa, nilibre mo nga sa magmomowa kayo, nilibre mo ng lahat. Pero cellphone ng cellphone, wala kayong naging usap. Diba? Parang hindi maganda yung ganong, parang kay Lord din, gusto niya nandun talaga yung attention natin sa Kanya. He wants you to humble your whole life, whole being before Him and pray fervently. Yan, gusto ni Lord, He wants you to live like that and work like that. Fervency should be your lifestyle, diba? Lalo na sa mga bagay patungkol kay Lord. Sabi nga, if you're going to be a Christian, maganda kasi ito yan. If you're going to be a Christian, be one. Kung magiging Kristiyano ka rin, maging totoo na, yan yung sinasabi. Forget about being religious. Na wag din tayo maging religious, yung talagang maging totoo lang tayo kay Lord. Sabi nga kasi, religion, yun yung verse na sinasabi na having a form of godliness, but denying the power thereof. Diba? Na walang power kasi yung pagiging religious eh. Yan, and religion is disgusting to God. Ayaw ni Lord yung, parang kumbaga sa disgusting yak, di ba? Yan. Kundi ang gusto ni Lord, He wants a relationship with you, not a bunch of religious barriers and jargon. Na, ayun nga, kaya ang prayer talaga, hindi yung kailangan parang marami tayong mga formula sa isip natin. Kundi, ang gusto lang talaga ng Panginoon, makausap tayo, di ba? Relasyon talaga. Na Lord, ganito po, ganyan, di ba? At hindi rin yung parang napipilitan na kagaya ng mga parang going through the motions. At sabi nga, di ba, the Bible says, to be either hot or cold. Di ba sa Bible, dalawa lang yung sinasabi. Hot or cold, right or wrong, in or out. Pero hindi lukewarm, hindi yung maligamgam.
Kasi ang gusto ni Lord, di ba, isa ka lang sa dalawa, di ba? Kaya nga sabi, either you are with God or you are not. Di ba? Na kay Lord ka ba ngayon o wala ka na kay Lord? Nasa spirit ka ba of prayer o wala? Ganun. Kaya sabi nga, may mga iba kasing Christian na naging religious na lang. Yung naging lukewarm na rin, ganun. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya talaga hot tayo, di ba, para sa Kanya. At nandun talaga yung attention natin. At sabi nga, ang fervent Christian daw ganito, they have joy and all the other fruit of the Spirit. Yung kanina binasa natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, di ba? And it is fun to be fervent. Masaya yung maging fervent kasi you are totally involved. You are in it all the way. Di ba ang sayo nung ganun kasama, yung buong-buong siya, kasama mo siya. Pinapadama niya sa'yo na nandyan siya. Yung nag-ano kayo, naglaro, nag-fellowship kayo. Dama mo talagang nandyan, hindi yung, nandito ka pala. Hindi ko nadama na nandito ka. Nandun ka ba? Tingnan ko nga yung picture. Oo nga, kasama ka namin nun. Yung ibig sabihin, hindi mo siya nadama. Kahit nandun siya sa lugar na yun. Pero, ang sinasabi dito, di ba, masaya daw talaga yung maging fervent. Kasi, yung talagang buong ikaw, di ba, dama ka. Binahagi mo talaga yung sarili mo. Or yung lahat, nung nag-worship ka, todo talaga. Yung naglingkod ka kay Lord, todo talaga. Yung nag-involve ka sa church, talagang todo involved ka. Hindi yung, doon ka ba? Nagsisimba? Ba't di tayo nagkikita? Ganun. Yan, kundi talagang, you are in it all the way. Yan, tapos, yun nga na, sabi nga, fervent Christians are the ones who are going to last in difficult days ahead. Di ba, lalo na to, pa-rapture na. Pahirap yung sitwasyon, di ba, sa mundo. Pero, di ba, sabi nga, ang mga fervent na Christian, sila yung magiging overcomers hanggang dulo. Sila yung talagang magtatagumpay sa anumang pagsubok kasi buong-buo sila sa Panginoon. Yan, di ba, yung demonyo nga, alam natin yan, dumarating siya to kill, steal, and destroy. At kung madidivide niya tayo sa sarili natin, pwede niyang makuha yung tao na yun. Kaya dapat mahalaga na hindi tayo divided. Kasi nga, the house divided will fall quickly in difficult times. Kapag hati yung body or yung body, soul, spirit natin, di ba? Mahirapan tayo mag-stand. Kaya sabi nga, ito, fervent prayers get answered. Yan. At kapag fervent prayer talaga, nasasagot lagi yan. Kasi pwede rin naman na habang nagtatangs ka, sabihin ng body mo, magtagalog ka na lang, pray. Yan, kapag ganon, kapag pinipigilan ka ng katawan mo na magtangs, soon, mas aangat na yung flesh mo sa spiritual activities kaysa sa ang spirit yung mag-lead sa flesh. Diba? Kaya yun nga, na no wonder, diba, hindi tayo nagkakaroon ng result. Minsan, pag magtatangs ka, iniisip mo, hanggang kailan ko ba kayang gawin to? Pero hindi mo alam, lumalakas ka yung spirit mo habang ginagawa. Habang ginagawa mo yung pagpe-pray, diba, in tongues. Sabi nga, pwede mong pagurin daw yung sarili mo habang nagpe-pray kung fleshly. Bakit kaya ganun pala? Di ba? Nararamdaman natin, at ganun, pagod na pagod lang ako sa pagpe-pray. Kasi kung fleshly mo ginawa yung pagpe-pray mo, pagod talaga. Pero kung in the spirit yung prayer mo, ang lakas mo. Nararamdaman mo na after nun, ang lakas mo pa. Yan, kaya yun pala, may mga time din kasi ganun, nag-pray ako na parang pagod na pagod ako. Pero alam ko rin na parang nilalaban mo lang pala in the flesh. Pero ang pinakamaganda talaga na prayer yung in the spirit. Di ba? Napuspos talaga. Yun yung mararamdaman mo na malakas ka talaga. Pero tandaan nyo yan, na imposible na fervent yung prayer mo tapos walang sagot. Kapag fervent yung prayer mo, siguradong makakakuha ka ng sagot sa panalangin mo. Yan, halimbawa daw, yung isang nanay, di ba, pag naglalaro yung mga anak niya, pag sinabi nung anak niya na, Ma, hindi niya papansinin masyado yun kasi alam niya na, siguro ma, asan yung ganito ko, ganun lang. Pero iba na yung gagawin ng nanay pag sinabi, Ma! Ganun. Yung parang halimbawa itong picture ng, yung bata. Kunwari, may ibang nagpapakyut lang na, Ma! Ganun. Pero iba yung, Ma! Yung ibig sabihin, baka nahulog, baka na kung ano na nangyari, ganun. Yung ganung maiiwan na talaga ng nanay yung anumang ginagawa niya, tatakbo na siya, papunta dun sa anak niya. Parang ganun, alam niyo yung pangalawang ma, ayun yung tawag doon fervent. Diba? Na mapapasabi na talaga si Lord na, ano yun, Christine? Ano yung pinagpe-pray mo? Sasagutin ko na yan. Diba? Ganun yung yung kapag fervent yung prayer natin, yung attention ng Diyos, ano yun? Ano, Juliet? Ano yun? Ano gusto mo ba? Diba? Parang makukuha talaga yung attention ni Lord kasi fervent yung tawag natin. Talagang
pinapakita mong gusto mo talagang masagot ni Lord yung prayer mo. Ayan, at sabi nga, God does not talk to your head. He talks to your spirit. Kaya dapat din fervent tayo, in the spirit tayo mag-pray. Kasi doon nangungusap si Lord. Kaya minsan pag nagtatanungan tayo after mag-pray, o ikaw Jess, anong sabi ni Lord sa'yo? Diba? Kasi malalaman mo yung message niya sa'yo kung nag-pray ka in the spirit. Kasi doon nangungusap si Lord eh. Pero kung in the flesh lang tayo nag-pray, wala talaga. Parang tamad na tamad ka na, ba't ba ganito? Nakakaantok lang, that di na ako umattend. Kasi ang tawag doon, nag-pray ka in the flesh. Pero kung nag-desire ka talaga, mapuspos ka ngayon, di ba talagang mag-pray ka in the spirit, doon mo mararamdaman yung kalakasan ng Panginoon. At doon mo mararamdaman na ang powerful ng prayer ko. Parang binibigyan ka ng assurance ni Lord na napakinggan na kita, huwag ka nang maproblema. Yung gano'n, di ba? May gano'n din ako mga pray na yung namamoblema ako before. Tapos biglang after ko mag-pray, parang sinasabi ni Lord sa'yo, okay na yon. Huwag ka na mag-alala doon. Parang may kapayapaan ka na kasi basta kinausap ka ni Lord sa spirit mo na ayos na yon. Tapos ito rin, yung last na to, fervent in church. Yan, dapat din daw tayo, fervent tayo every time na pupuntang church. If gusto daw natin ng God's best, yan. If you want God's best. Dapat daw, yung pagpasok mo pa lang sa pinto, yung ka pa lang sa pinto, alam mo na, mo yung sarili mo na nandito ka. Diba? Magiging fervent ka. Hindi yung pupunta ka dito na parang lang, yung parang wala kang ine-expect, na wala kang kagana-gana, kundi fervent ka, nandito ka talaga. Ayan, if you let your flesh rule, you will not have much fun in the church. Hindi ka mag-enjoy sa pagpunta sa church kung laging flesh natin, yung pagod ako, bad trip ako ngayon, huwag niyo makaanuhin. Diba? Yung parang ganun ka na pupuntang church. Wala akong kaano-ano ngayon eh. Ganyan-ganyan. Kundi hindi. Kailangan, pag pumunta tayong church, dapat maging fervent din tayo. Kasi minsan daw, pag nagpupunta tayong church na hindi tayo fervent, halimbawa, yung head mo daw, gusto magpaka-intellectual, ikikritik mo daw lahat ng sinasabi ng sermon. Ganun ba yun? Ganyan. Ibig sabihin, hindi ka in the spirit, nangunguna yung head, di ba? Tapos sunod, naiirita yung katawan mo sa upuan. Bakit totoong upuan na to? Tapos, bakit hindi maayos yung umaupuan, hindi pantay-pantay? Yun, ba't ganun? Kulang ng isa yung upuan namin dito. Yung parang ganun yung hindi tayo in the spirit. Naiirita tayo sa mga ganyan-ganyan, di-distract tayo. Ba't yung electric fan bang? Ba't ba dahil mo napapansin kapag hindi ka in the spirit, hindi ka fervent. Tapos, nandyan ka, pero yung utak mo talaga, ilang milya na yung layo ng iniisip. Diba? Nakaupo ka na, nakangiti, pero totoo wala ka dito. Nakangiti, pero diba? Hindi pala sa'yo nakangiti. Iba pala yung nakikita niya. Ayun, kaya yun nga, may mga ganon, ibig sabihin hindi ka fervent pag ganon, divided. Wala sa, parang lutang na rin eh, di ba? Lutang. Ayun, kapag ganon, hindi ka totoong nagsimba. Yung perfect attendance ka ng Sunday, pero totoo, meron kang 10 doon na absent-minded. Di ba? Na may perfect attendance ng Sunday, pero 10 doon, nakalipad yung isip. Di ba? Hindi ka talaga totoong nagsimba ng 10 beses. Kasi parang nandito ka pero hindi ka nila madama. Ganon. Ayan, hindi mo madadama kapag bumaba na yung kapuspusan ng Holy Spirit kapag hindi tayo buo. Kunwari, bumaba na pala yung glory cloud. Kanina? Yung parang mga nagsasabihan sila, grabe yung anointing kanina. Ganon, parang habang luncheon fellowship na, talaga? Tinatch ako nila dito, grabe, naiyak. Parang ikaw, talaga may nangyaring ganun? Hindi, parang naka-idlip ka sa service, hindi mo nadama yung ganun na, grabe yung kanina, siya kayo nag-glory talaga. Lahat sila nag-uusap-usap ng LG. Tapos, Kailan nangyaring ganun? Yung nagsabi na si pastor parang hindi ka ba't ganun? Parang wala ako dun sa ganung eksena. Kasi nga, lumipad yung isip mo, hindi ka fervent, ganun. Kaya, nangyari, di ba? Hindi mo nadama kung nandyan, nag-move na yung Holy Spirit. Kunwari, praise and worship. Dahil nga parang wala lang sa'yo yung praise and worship. Hindi mo nadama, nagkikilos na pala yung Holy Spirit, tinouch-touch na pala lahat. Biglang gulat ka, ba't ako na lang nakatayo? Yung ganun kasi, hindi ka aware, di ba, na, ano nangyari? Di ba kasi nga, yabang kumakanta, yung isip mo pala, yung work iniisip, ganyan-ganyan. Kaya wala, nalalampasan ng kapuspusan. Yan, kaya kapag pumasok ka sa pinto ng church, isama mo yung spirit and soul mo, hindi yung body lang. Nasa yung parang wala ka, uupo ka lang.
Pero wala pala yung spirit and soul mo. Kaya yung katabi mo, tingnan mo nga kung nandito ngayon. Present ka ba? Yun. Kaya tanong natin yung bawat isa, present ka ba ngayon? Kagaya nitong sa 2 Chronicles, yun pala, kapag pala papasok ka rin sa pinto ng church, kung may dala kang kabigatan, magpuri ka. Diba? Kaya nga, enter his gates with thanksgiving. Kaya sinabi yung verse na yun, kasi minsan may mga dala tayo. Pero enter his gates with thanksgiving. Pag tumunog yung pitok, praise the Lord! Diba? Tutulungan niyo po ako, magugulong ang lahat ng kabigatan na to. Diba? Pagulungin niyo na sa hagdan, huwag niyo na ipasok dito. Para hindi na rin mabigatan yung mga kapatiran natin. Yan. Magpuri ka na at pag tumunog pa lang yung gate. Yan. Tapos sabi nga dito, ganyan din na sa 2 Chronicles na 5:13-14. Ito kasi yung pag-worship nila Solomon. Tingnan niyo yung nangyari. Na dumating yung, diba, yung cloud ng Panginoon. Sabi, indeed, it came to pass when the trumpeters and singers were as one, united talaga as one. Big sabihin, buong buo sila nandyan. To make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for His mercies, for His good and for His mercies endures forever. That the house of the Lord was filled with a cloud. Dumating na yung glory cloud dahil grabe yung pagpupuri, grabe yung music. So the priests could not continue ministering because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house. Sa sobrang kapal ng glory, di ba, hindi na sila makapasok. Kaya sabi nga daw, ganyan din yung gustong gawin ng Panginoon. God's heart is yearning to manifest His presence in a greater way in His church. Di ba? Kaya kung tayo rin daw, talagang united tayo na sa sarili mo pala nga, united ka na talagang nagpupuri sa Panginoon. Tapos makikipag-unite pa tayo sa mga kapatid natin kay Lord. After nun, talagang pababa yung glory cloud ng Panginoon. Pupuspusin niya tayong lahat talaga. Ayan, tapos sabi nga, you have to choose to be in unity. Kailangan piliin mong maging united sa sarili mo, tapos sa ibang tao. At kapag nakapag-set ka ng gawin yon, makikita mo at makakasabay ka sa ginagawa ni Lord sa mga gagawin niya sa atin, di ba? Kaya sabi nga dito, ito yung last, get fervent in prayer, get fervent in church, get fervent in every area of life, and you will find that God will meet you in new and exciting ways. Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, yan. O my soul. Utusan natin yung soul natin na magpupuri ka ngayon, magpe-pray ka ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, magpe-pray ako ngayon. Yan. Magsiseryosong prayer ngayong gabi. Yan. Kaya makikita natin, di ba, makaka-flow ka. Kung ano gagawin ng Holy Spirit ngayong gabi, makaka-flow ka kasi nandito ka, di ba? Kaya yon, pray ko lang kayo, pray lang tayo. Let's pray. Aming Mama.